Hello guys, so today is November 21, so next month is Christmas na. So syempre pag magpapasko, nagde-decor tayo kung anong ginawa ng asawa ko dito sa may shop namin. At syempre doon sa may taas namin marami na ring decor. Kaso medyo nakukulangan kasi yung wife ko dito raw sa may pinto. Dapat raw to, meron rin raw tong Christmas decor. So ito guys yung plano namin sa may Christmas decor. So ito yung pinakapintuan, yan. Tapos dito raw merong mga snowflakes. Tapos Merry Christmas and Happy New Year. Then may Christmas balls. Ito pool. Tapos ito may Christmas tree. Yan, gifts. Tapos business hours. So kung paano ko gagawin yon, ganito lang siya kadali. Linamin ko lang sa inyo guys, no, ang tutorial natin ngayon is yung mga ready-made na decals. So again guys, kapag ka-personalize na isang bagay, mas mahal siya. Pero kapag ka-ready-made na siya o mas production guys yung ginagawa natin, mas mura siya. So saan ba guys pwedeng gamitin ng mga ready-made na mga decal? Syempre unang-una yung gagawin nga natin ngayon, yung ilalagay natin dun sa may salamin na pinto ko, yung mga holiday na decals o holiday na mga stickers. Then pangalawa guys na pwedeng paggamitan nito ay yung mga business na details. So halimbawa, yung close and open. Tapos syempre sa may pinto, sigurado to nakikita nyo sa may 7-Eleven nakalagay doon kung push ba o pull. Syempre pwede pa nating ilagay doon yung pinaka-logo natin. Halimbawa guys yung Starbucks, sigurado nakikita nyo sa mga pader nila. Tapos syempre yung iba't ibang mga services nga na in-offer. Halimbawa guys, nag-offer sila ng GCash so pwede nyo rin ilagay dyan sa may pintuan nyo na salamin. Tapos syempre yung mga signage nga, push and pull. Syempre yung Forex seat, pwede nyo rin guys ilagay dyan sa may salamin na pintuan nyo. Pangatlo guys na gamit nito is yung mga ready-made na mga tumbler. So last year may ginawa ako na ganito, itong mga Christmas decals rin yan. So pwede kayong gumawa ng ganito. Actually pwede kayong mag-offer ng ganito na isang rolyo na. Okay, gagawa lang kayo ng maraming ganito tapos pwede nyo siyang ibenta. Tapos sila na bahalang magdikit doon sa may tumbler nila o doon sa may baso nila. Tapos isa pa sa mga pwede nyong gawin na ginawa na rin namin, ito. Yan yung mga ingredients nyo, kamukha nitong sugar at syempre itong gatas sa mga bote, 'di ba? So pwede niyo siyang lagyan para hindi na kayo malito. And ang pinakasikat syempre, yan nilalagyan do sa mga motor, sa mga kotse, o any personal na mga gamit na nilalagyan ng decals. Pero guys, sa mga ganitong senaryo, yung mga motor, kotse, medyo mahirap guys gawin yung decals niya kasi ang ginagawa diyan is patong-patong siya. So hindi siya yung isang kulay lang or piniprint siya tapos saka mo siya ididikit sa may kotse kasi usually ang printed talaga pag tumagal-tagal yan, lumalabo talaga yan. So kapag maraming kulay yung pinapagawang decal sa inyo, ang ginagawa talaga dyan is pinagpapatong-patong yung my sticker na may ginawa rin naman kaming tutorial tungkol dyan kung paano ba gumawa ng motor decal sticker. Tapos ang pinaka magandang sample nito guys sa mga kotse yung nasa likod. Diba yung nakalagay yung nanay, tata, yung ate, yung kuya, tas yung meron pang aso. Pero mas maganda talaga guys, huwag kayong magpagawa ng ganon kasi usually ginagamit yun ng mga masasamang loob para malaman kung ilan ba kayo dun sa may bahay nyo, kung may aso ba kayo, kung may tatay ka ba, kung may nanay ka ba. Para kasi sa akin, no, privacy dapat yun eh. Dapat hindi nila alam kung sino-sino ba kayo sa may bahay. So hanggat maaari guys, huwag kayong magpagawa ng ganong klase ng decals kasi baka gamitin nga ng masasamang tao laban sa inyo. And isa pa sa mga magagandang gawin dito, yung mga sa mga pader naman ng bahay. Gumagawa tayo ng mga quotes sa may pader. So again guys, magpo-promo kami ngayon magpapasko dito sa aming mga Cameo 5 yan. So meron tayong mga stock dito, mga itim at syempre mga puti. Yan, tapos meron tayong electrostatic cutting mat dito. Diniscuss ko na rin naman yan doon sa may isa kong vlog, no? So mas maganda panoorin nyo na lang yan kung para sa may electrostatic na cutting mat at syempre mga uses ng Cameo. So kung paano ba guys gumagawa ng decals, so video, pasok. So guys, ngayon syempre tuturuan ko muna kayong mag-layout. Pero itong pagle-layout natin ay hindi ganun kahirap, no? Kasi gagamit tayo ng mga templates ng Creative Fabrica. So guys, nung mga 10 to 15 years ago or umabot sa siguro ng 20 years ago kasi matagal na talaga ako sa harapan ng computer, dati ang ginagamit talaga namin is Photoshop. Talagang pahirapan talaga yon. Dati mag-aaral ka ng Photoshop, either na may magturo sa'yo o self-learning lang. Ako guys, natuto lang talaga ako, self-learning lang rin naman ng Photoshop. Kasi nga guys, dati wala pa namang YouTube. Kasi paano ka makapag-YouTube dati guys kung yung speed ng internet mo is 56 kbps. Again guys, baka nagkamali ka ng dinig. 56 kbps, wala pang 1 mbps yon. Ganun kabagal ang internet dati. Kaya hindi kami makapag-YouTube or mga tutorial video kung paano ba gamitin ang Photoshop. Sawa na lang talaga akong gumamit ng Photoshop. Kaya ngayon guys, gumagamit ako ng mga tools para mas mapadali itong ating editing. Katulad nitong Creative Fabrica. Actually guys, nag-renew na ako ng aking membership dito sa may Creative Fabrica kasi every November talaga ako nagre-renew dito. So, I think it's my 4th year na sa Creative Fabrica. Ang binabayaran ko sa kanya guys is $29.99 per year. So, ganun lang guys kamura ang
ang binabayad ko sa kanya. So parang mga less than 2,000 pesos lang. Pero yung pwede niya sa ipagamit guys na mga templates, mga layouts, mga graphics, million guys. Kasi nung nag-member ako dito, 4 million lang. Ngayon alam ko 7 million eh. Hindi nga 7 million, ito na 10 million na ang mga graphics na pwede mong gamitin dito. Tapos 192,384 na fonts. Sobrang dami na yan guys. Grabe, ang dami na dagdago. In just 3 to 4 years lang, nadagdagan ng 6 million yung graphic files nila. So parami pa ng paramihan guys. Tapos ang maganda dito, pwede mo siyang gamitin sa negosyo mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright. Kasi nga guys, kapag ka nag-download ka lang sa may Google at nakita ng isang designer yan na ginagamit mo yung gawa niya nang walang pahintulot niya, pwede kanyang kasuhan dyan. Ang i-search nyo dito guys, kapag gagawa kayo ng mga decals, ang pinakapangalan talaga nun is SVG file. Yan, halimbawa, Christmas SVG file. Yan, so mag-open lang tayo ng isa. So ganito yung mga itsura niya guys, no? Wala siyang kulay. Kasi usually guys, ginagamit to sa mga decals at sa mga laser engraving. So try natin guys i-download ito. Sample pa lang naman to sample. So i-download ko siya. So right click ko lang dito, then extract ko lang siya dito. So pag na-open na natin siya guys, ito yung mga laman niya. So iba't ibang klase ng file type. Merong JPEG, merong PNG, merong SVG, at syempre merong DXF. Sad to say lang guys, no, ang nababasa lang ng Silhouette Studio is PNG or JPEG lang. So yung SVG guys, ginamit lang natin siya para maging ganito guys yung itsura ng mga templates na hinahanap natin. Pero ang gagamitin natin guys is mga PNG file. Yan, so i-open natin. Halimbawa ito, dadrag ko lang to dito. Makikita nyo guys na kapag kinlik natin yung send, yan ay mga cut marks niya. Hindi natin siya kailangan i-print guys kasi ikakat nga lang natin to kasi nga ang gagawin natin is decal. So ang pinapili ko talaga dito ng mga design na gagamitin ay yung asawa ko. Syempre, babae talaga ang mahilig mag-design at babae talaga guys ang mahilig sa mga crafting. So ito guys yung mga napili ng asawa ko. So i-download ko lang silang lahat. Tapos ito rin, napili niya rin to, no? So i-download ko lang rin siya. Pero makikita niyo dito guys sa may ilalim nakalagay commercial usage allowed. Ibig sabihin yan guys, pwede mo siyang gamitin sa negosyo mo. Pwede mo siyang ibenta. So ito yung sinasabi ko kanina, Merry Christmas and Happy New Year. So i-download lang natin siya. Then ito yung mga snowflakes. Download. So ngayon na-download na natin silang lahat. So right click lang natin, then drag lang natin dito. Guys, download kayo ng 7-zip. Kung wala kayong 7-zip, libre lang naman yan sa may Google. Then, extract to asterisk, then backslash. So, i-open natin yan. Makita mo, may SVG file at syempre may PNG file. Okay, then ito rin. Syempre may mga SVG file at syempre may mga PNG file. Tapos dito guys, meron pala siyang EPS file, no? EPS. Ibig sabihin guys, pwede siyang i-open ng Photoshop. Yan, so try natin siyang i-open ng Photoshop. So, drag ko lang siya dito. Then okay ko lang siya. Yan, so makikita nyo na editable rin siya ng Photoshop. At makikita nyo na ang lilit guys sa mga checker dito. Ibig sabihin yan guys is transparent to. So ang laki nito guys. Ang laki nitong layout na to. So tingnan natin kung gaano siya kalaki. So right click ko lang to. Then properties, details. Yan guys, oh, nakita nyo 4,494 by 4,577 pixel. Sobrang laki niyan guys. So kahit naliitan mo yan, lakihan mo yan, gumawa ka guys ng malaking decals, wala magiging problema. Solid na solid pa rin guys yung magiging output niyan. Sa mga gusto ulit na mag-avail ng Photoshop, no, so may binibenta kami ng Photoshop. So i-PM mo lang kami guys sa may page at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos lang guys yung Photoshop na yan. Lifetime use na yan. So ang gagawin natin ngayon guys, no, syempre babalik tayo dito sa may Silhouette Cameo natin. Then click mo lang tong panels, then page setup. Kasi nga guys, ito yung cutting mat natin. Ang gagawin natin guys, gagamitin natin guys yung buong cutting mat. So 12 by 12 yan. So sa machine natin guys, no, gagamit ako ng Cameo. Then syempre yung cutting mat is 12 by 12. Tapos yung media size natin, ang ilalagay ko rin dito guys is 12 by 12. Tapos syempre kung may registration marks na kamukha nito, click nyo lang tong view, then click nyo lang tong registration marks, tapos kailangan nyo siya guys i-off. Yan, so ganito guys yung magiging itsura ng ating layout. So ang una natin gagawin guys, itong Merry Christmas and a Happy New Year. So again, PNG file yung gagamitin natin, ito. So i-drag lang natin siya dito sa may Silhouette. So pag dinadrag nyo siya guys, huwag nyo munang bibitawan yung mouse nyo. Kasi pag binitawan nyo kaagad, magkakamero ng ganito. So para mawala yan guys, gawin nyo lang is exit nyo muna yung Silhouette Studio nyo. Yan, so discard all, tapos i-open ulit natin siya. Itong Merry Christmas, i-drag nyo lang siya dito. Tapos huwag nyo siyang bibitawan. Yan, so di ba wala na siya. Tapos ayusin lang natin siya. Siguro medyo i-compress natin para saktong-sakto siya dun sa may 12 by 12. So may problema lang tayo dito guys. Kasi yung iba is sobrang liit. Kasi nga sobrang detalyado talaga ng ating layout. Kamukha nito mga star na to. Makakat naman natin yan guys, no? Kaso masyado na siyang maliit. So para sa akin, abala na yan. So para maalis natin yun guys, hindi delete natin ito lang. Kasi kailangan lang natin yung mga letters. Is i-right click muna natin siya. Then release compound path. Para maghiwalay-hiwalay siya lahat. Napansin nyo, naghiwalay-hiwalay na siya.
Tapos, i-highlight nyo lang yon yung mga gusto nyong alisin, tapos delete nyo lang sa keyboard nyo. Pati to, yan, delete lang natin siya. So, delete rin natin to, yung mga sobrang liit na mga detalye. So, ngayon, i-check na natin. Press lang natin tong send, kung ano magiging itsura ng cut niya. Yan, so meron pang mga maliliit dito. So, pwede natin siyang i-delete rin para hindi na siya maging abala. Yan, tapos press natin ulit yung send. Yan, tingin ko okay na to, malinis na to. Actually guys, mas madali talagang gumawa ng decals kaysa sa may printed. Kasi guys, ang decals ay hindi na siya kailangan ng registration marks. Kasi yung registration marks yan yung nagpapatagal o nagpapahirap talaga sa pagkakat ng sticker. Kasi kapag ka may print, kailangan makita nung cameo kung nasan ba yung mga registration marks para malaman niya rin guys kung nasan yung mga print out. Hindi ka mo guys ng decals, kahit saan guys pwede siyang mag-cut. So ang gagawin ko na settings dito guys is medyo luma na kasi yung bleed ko. So gagawin ko siyang 4. Then yung passes ko is 2. Tapos syempre yung force ko is 33. Tapos yung speed ko 30. Ang gagawin ko ngayon guys, so ilo-load ko na yung aking vinyl doon sa aking cameo para makat na natin siya. So guys, again, ito yung ating cutting mat 12x12. Tapos ito yung gagamitin natin, color gold na decals. Yan, so hindi kami nagbebenta nito. So sa mga gusto mag-avail nito, maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. So lagyan lang natin siya ng tape kasi yung aking cutting mat ay wala na masyadong dikit para safe na makakat natin tong ating decals. So ang gagamitin ko guys na cutter is Cameo 4. So wala na talaga tayong Cameo 4. So Cameo 5 na lang po. Ang ginagandaan pa niya guys, no, kasi magpapasko nga meron tayong promo. So kung ano yung promo na yon ng Cameo 5, i-PM mo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na naparoon mo tong video na to, no, para makuha mo guys yung promo price namin nung Cameo 5. So yan guys, inalis ko na yung mga maliliit na detalye. Tapos kinakat ko na rin siya. So sana maging perfect na to kasi kaunti lang yung stock natin ng vinyl na to. So mapapansin nyo guys, hindi siya nahihirapan na mag-cut kasi kapag printed guys yung kinakat niya, hinahanap niya pa guys kung nasan ba yung print. So ito guys, kahit saan dyan pwede niyang i-cut. So kahit tabingi-tabingi itong vinyl nyo, wala magiging problema yan. Basta guys, pasok siya doon sa may layout na kinakat nyo. So guys, ito na yung nakat natin. Next na gagamitin natin is itong weeding tool. So again, ang matsatsaga talaga dito mga babae. Marami siyang mga kasama. So mayroong scraper, may spatula, mayroong tsani, mayroong gunting. Tapos ito yung parang pantusok. Then ito yung guys yung lagi yung ginagamit dyan itong hook. Yan, so ito yung gagamitin ko guys para maalis yung mga sobra-sobra dito. And so, ang ganda ng pagkakakat natin kasi madali lang siya mabakbak. Kasi pag mababaw yung cut mo dito, matagal ito mabakbak Tapos yung mga nasa gitna na yan, halimbawa itong letter D na to, yan yung ginagamitan ng weeding tool yan. So, pakita ko lang sa inyo. Yes, ito rin, alisin rin natin to. Yan. So, i-weed ko lang siya guys lahat para maging malinis to. Tapos gagamitan ko siya mamaya ng transfer tape. So, mas magandang gamitin nyo guys ng transfer tape yung malapad. Naubos na kasi yung ganun ko kasi pag may pupunta dito sa may shop. Tapos gusto nilang gumawa ng decals, binibigyan ko sila nun So, ito yung natira sa akin. Medyo maliit. Yan. So, kapag nalagyan natin siya ng transfer tape, syempre gamit tayo nitong squeegee para lalong dumikit. Tabi muna natin siya kasi maya-maya sabay-sabay natin siyang ididikit. Then, gawa pa tayo ng isa pa yung sinabi ko kanina, yung opening arcs natin at syempre yung pull para do sa may pinto. Click mo lang yung panels, page setup, so lalabas to. Yung media size lang guys ang papalitan natin, gagawin natin siyang A4. Tapos tuturuan ko kayo guys paano mag-layout sa may Cameo. So madali lang naman yan, may mga tools naman tayo dito sa may gilid, yan nakita niyo yan. So kapag ginamit niyo yan, yan yung magiging cut marks natin. Itong letter muna, yan. So mag-type tayo ng text, unahin natin yung pull, tapos lakihan lang natin, gawin natin siyang Arial block, then lakihan natin siya guys. Tapos lalagyan ko lang siya guys ng border, so i-click ko lang to, itong rectangle. Tapos itong rounded rectangle, yan. So i-click ko lang siya. Lagyan ko lang siya dito. Yan. Tapos lakihan ko lang siya para mas maganda-ganda yung design niya. Click ko lang to, tapos click ko lang tong offset. Yan, tapos lagyan natin siya ng internal offset, tapos lakihan ko lang siya. Yan, so mga ganyan siguro, sakto na yan. Tapos, syempre dito naman sa may baba, lagyan natin siya ng business hours. So, i-copy ko na lang to, tapos ilagay ko siya dito. Tapos, syempre yung text, tapos lagay ko lang dito, business hours. Click ko lang siya, tapos paliitin ko lang siya para pumasok siya dun sa may loob. Ctrl-C, Ctrl-V. So, ilalagay ko lang siya dito. Then, papalitan ko siya. Ang ilalagay ko dito is 11 AM to 4 PM. Yan, kasi 11 AM to 4 PM lang talaga kami open. Tapos palitan ko rin siya, gawin ko siyang Arial block. Ito rin, gawin ko rin siyang Arial block. Yan, para kumapal. Mas makapal guys yung magiging font natin, mas maganda yung magiging gawa natin.
Kasi kapag ka manipis, mahirap siyang i-weed. Tapos gawin ko guys, no, maglagay pa ako ng isang rectangle dito sa may bandang loob. Tapos text ulit natin, lagay natin dito, lagay natin Monday to Saturday. Kasi sarado po kami kapag kalinggo. Tapos syempre gagawin natin ulit doon is Arial black lang natin. Yan, tapos liitan natin yung font. Tapos ayusin lang natin yung font para kumasya siya doon. So mamaya makikita nyo kung anong magiging effect niyan. Bakit natin nilagyan siya ng border dito. So medyo ayusin ko pa siya. Palakihin ko pa to ng konti. Yan, tapos control all ko lang. Tapos palakihin ko pa siya lalo. Yan, para sulit na sulit naman yung space natin. Yan, so nakita nyo guys na pwede pa rin tayo mag-layout using Silhouette Studio. Kaso pag nag-layout kayo dito, yung mga linya na yan yung mga cut marks natin. Okay, so hindi kayo pwedeng mag-layout dito tapos ipiprint nyo. For cutting lang talaga tong pagli-layout natin sa may cameo, no? So, click natin tong send. Yan, makikita nyo na ganyan yung magiging itsura niya. So guys, ito, meron pa tayong snowflakes na ginawa. So, galing rin siya guys sa may Creative Fabrica na dinownload natin kanina. Yan siya. So, kapag mamimili kayo guys ng design, mas maganda yung makakapal. Yan, mga kamukha nito or kamukha nito. Yan yung mga pinili kong dalawa. Huwag yung mga ganito guys, yung mga masyadong maninipis yung mga design nila. Kasi unang-una, mahirap siyang i-cut. Pangalawa, mahirap siyang i-weed. So, doble-doble trabaho guys ang aabutin mo. Pareho lang naman ang income yan. So guys, pwede kayong gumamit dito ng carved vinyl or pwede rin kayong gumamit nito. Kasi ito makapal to. Itong gawa ng coif na matte na sticker. Pwede itong printable, pero pwede rin siyang gawing decals, no? Kasi makapal to kaysa dun sa may iTech. Try na natin siya guys i-cut. So guys, sa wakas, natapos na rin ako. Grabe, ang dami kong trial and error dito sa mga pinagkagawa ko na mga decals na sticker. Okay, so ito yung mga nagawa natin. Siyempre, itong malaki na to. Then, dalawang A4 size. At yung ginawa ko kanina na pool at syempre yung business hours, ay hinati ko siya sa dalawa. So, bago natin siya guys idikit, ipaliwanag ko lang sa inyo kung para saan ba tong mga decals na ginawa natin. Kasi meron tayong tinatawag guys na personalized na decals. Ang personalized na decals guys, yan yung mga nilalagay sa mga motor, sa mga bike, sa mga kotse. Yan yung mga nakikita natin na pinapagawa talaga ng mga customer tapos meron sila sariling design. Itong ginawa natin na to, ang tawag natin dito guys is ready-made na decals. Yung mga customer natin, binibili to as is na siya. Hindi na nila pwedeng baguhin yung design dyan. Pwera lang siguro dito sa may business hours na to kasi syempre iba-iba tayo ng business hours, di ba? Kapag gumawa tayo nito, bultuhan na kaagad. So again guys, katulad ng palagi kong sinasabi, kapag customize yung isang bagay, mas mahal yon. Pero kapag yung ginawa natin guys is mass manufactured o marami tayong ginawang ganon, syempre mas mura yon. Presyuhan talaga guys kasi ng decals, ang bawat isang square inch niyan is 3 pesos ang bawat isa. So example guys, ito, yan, ang size kasi nito is 12 by 12. 12 times 12 equals 144. Then, ita-times natin yan ngayon guys sa 3 piso ang bawat isang square inch. So, 432 pesos yung ganito kalaki guys talaga. Yan talaga yung totoong presyuhan yan. Kapag ka-customize. Pero again guys, hindi to customize kasi nga ready-made na to. So, para sa akin pwede na tong ibenta ng up to 250 pesos. Actually guys, sa mga decals talaga nito, sobrang liit lang ng puhunan. Ito naman guys, yung ganito kaliit, yung kalahati ng A4, pwede nyo siya guys ibenta ng up to 50 pesos. Ang puhunan lang dito guys, kasama na labor nyo, siguro mga 10 piso lang. 20 pesos ang puhunan dito, pwede nyo itong ibenta ng up to 100 pesos. So, nangyari yan guys is times 5 guys yung bentahan natin ng bawat decals na ready-made. So, para matesting natin guys kung okay ba yung ginawa natin. So, ang gawin natin guys ngayon ay idikit na natin to dun sa may pinto ko. So, again guys, sa paggawa ng mga sticker o sa paggawa ng decals, walang tama, walang mali. So, depende yan sa diskarte nyo. Kung tingin yung diskarte nyo is effective, ituloy-tuloy nyo lang yan. Kasi ako mismo, hindi naman ako expert sa paggawa talaga ng decals. Ang talagang ginagawa ko guys is mga printed na stickers. Yan, so hinahagod ko muna siya na ganyan. Tapos saka ko siya babakbakin. So, ang pagbabakbak ko sa kanya guys, ang teknik ko is pabaliktad. Itong pinakadikita, nasa ibabaw siya. So, yung iba naman, baliktad yung ginagawa. So, again guys, depende sa inyo yan. So, kung may teknik ka na alam na mas maganda i-comment down below mo para mas marami guys na matuto. So, marami kasi guys mga nag-avail sa amin ng cameo. Tapos, ang usually ginagawa nila is mga printed na sticker, no? So, ito pa guys yung mga iba pang mga paraan para paano nyo lalong pagkakitaan yung mga cameo nyo. Kasi guys, napakagandang tools talaga ng cameo sa totoo lang. Yung iba, ayaw nilang bumili ng cameo kasi gusto nila mano-mano, yung ginugunting lang nila yung mga sticker nila. Pero guys, pag nakagamit ka ng cameo, tapos sa una lang talaga yun sa una talaga, masakit talaga maglabas ng pera kahit naman ako Kapag ka naglabas talaga ako ng pera para sa mga ginagamit ko, mga machine ko, talagang masakit talaga sa una. Pero kapag ka nagamit mo na,
masasabi mong sulit na sulit talaga no? So sa una lang talaga guys yung iyak niyan. Pero kapag ka nakita mo guys yung ginhawa na kapalit, kapag ka ginagamit mo na guys yung mga machine, kamukha nga ng Cameo, masasabi mo na sulit yung binayad mo. Maganda pa niyan guys no? Kapag sa amin ka bumili, susuportahan ko kayo sa pamamagitan ng mga tutorial na kamukha nito. So kapag ka may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong sa may page. Unlimited yan guys, kahit na ilang taon pa yung lumipas, kasi yung iba sa amin ang tagal nang bumili sa amin ng Cameo, pero hanggang ngayon sinasagot pa rin namin yung mga tanong nila. So alisin ko lang to guys at ididikit ko na to sa may pinto. So ito guys yung purpose ng transfer tape. So lumilipat dito yung sticker. Actually reusable talaga to pero para mabilis lang tayo, hindi ko na siya i-reuse no. So lahat na ng mga sticker na ginawa natin, mga decals, ay nilagyan ko na siya ng transfer tape. Yan, so sa wakas guys, natanggal na natin no. So unahin na natin to, idikit natin doon sa may pinto. Yan, so ito guys, ididikit na natin siya dito sa may pinto. So sana sakto siya. Yan guys, ang gamit talaga nitong transfer tape no, kasi kapag walang transfer tape, isa-isa natin ididikit yan, sigurado hindi magpapantayan. Kaya ginagamitan natin ng transfer tape para isang buo silang ilalapat. Gurin pa natin ang gurin. Yan, so kapag nadikit na natin siya guys, pwede na natin itong alisin. So ingat lang, baka sumama pa rin yung sticker. Kasi ito naman sa may gitna na transfer tape, alisin rin natin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, mas maganda kapag malaki yung transfer tape natin. Kasi isa lang yung aalisin natin. Di kamukha nito, dami nating aalisin. Then last na, yung pinakataas. Yun, ayos. So ang next kong ilalagay itong pool naman. Yan o, madali lang siya alisin. Tapos ilagay ko siya dito. Okay, so gamit ulit tayo nito. Scraper o squeegee para lumapat talaga yung sticker. Kung lapat na siya, pwede na nating alisin to. Yan. So again guys, ang ginamit ko dito is matte na vinyl sticker lang ng QWAF. Yan. So sa mga gusto mag-avail, PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shock, para makapag-avail ka rin ito guys. Syempre ang next natin nilalagay itong business hours dito sa may taas. Meron siyang linya dito, tapos nandito yung mga letra kasi negative space yung ginawa natin. So tingnan natin yung iba kung madikit pa natin. Mukha nito sa letter D, siyempre sa letter A. Yan. So yan guys, nadikit na natin siya. Business hours, Monday to Saturday, 11 to 4. Then pool. So guys, ang next natin na ilalagay itong Christmas tree. Yan, so saktuhin lang natin siya again. O squeegee. Siyempre alisin natin yung transfer tape. So may mga sobra pang bilog dun sa may loob. So alisin ko lang siya para mas lumitaw yung detalye. And pinakalas, yung mga snowflakes natin. So ito na guys yung nagawa natin. So inabot na tayo ng umaga. Kasi yung asawa ko hindi pa nakontento at pinadagdagan niya pa ng iba pang mga design. Ito mga snowflakes na mga ginto. Yan, so dinagdag lang natin yan. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shock. At sabihin mo lang guys na naparoon mo tong video na to para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock!